Mga kabombo, ang petisyon na inihain sa Korte Suprema para naman atasan ng Senado na isapubliko ang draft report ng Senate Blue Ribbon Panel kaugnay ng flood control investigation. May balita si Bombo Grant Hilario. Yes, Bombo Dennis, inihain ngayong araw sa katas-tasang hukuman ang petisyon para utusan ang Senado na isapubliko ang kopya ng draft report sa naganap na pagdinig ng Blue Ribbon Committees ukol sa manumalyang flood control projects. Sa pangunguna ng abogado sa Attorney Eldridge Marvin Asaron, kasama sila si Ginila Bastilla at Purificacion Bartolome Bernabe, kanilang inihain ang petition for mandamus and certiorari sa Korte Suprema. Alinsunod ang paghahain nila ng petisyon ang utanggihan ng kanaturang Korte sa Senado na ilabas nito ang naunang draft report sa investigasyon isinagawa kamakailan. Isang dokumento kasi noong ika-23 ng Pebrero, tumangging pagbigyan ng Senate Blue Ribbon Committee ang hiling na mabigyan sila ng opisyal na kopya ng naturang draft report. Ito'y dahil upang maiwasan at mapigilan ang pagkakaroon ng chilling effect ng deliberasyon sa mga ahensya ng gobyerno. Ngunit iginit ng mga abogadong naghain ng petisyon na hindi ito maaaring idahilan sapagkat maging ang tagapangulo ng komite na si Senator Ping Lacson ay ilang ulit na ibinahagi na ang patungkol sa draft report. Kung kaya't sa panayam kay Attorney Eldridge Marvin Asaron, kanyang ibinahagi ang kanilang kahilingan sa Korte Suprema. Bukod kasi sa layo may sa publiko ang draft report, alternatibong hiling nila na maitabi o preserve ang dokumento kung hindi man mapagbigyan, alay sa ito'y mailabas. Narito at panggan si Attorney Eldridge Marvin Asaron, ang naturang isa sa mga petitioner. The prayer here is for the Supreme Court to issue a mandamus to release to the Senate, ordering them to release the original report as signed by Senator Risa, Senator Kiko, and Senator Bam. That's the prayer. Kung hindi magagrad, my alternative prayer is for the Senate to be required to preserve this report for later disclosure. So dalawa in the alternative. That's Habang kanya pang binigyan diin ang kahalagaan na makita ang proseso at kung ano ang binago sa nabanggit na draft report. Anila ay karapatan ng mga Pilipino makakalap ng impormasyon, lalo pat nakapaloob ito sa sinusunod na saligang batas o 1987 Constitution ng Pilipinas. Muli ating pakinggan si Attorney Eldridge Marvin Asaron, isa sa mga petitioner. ang mahalaga kasi sa akin, siyempre, mas maganda sabihin nila, i-plunder na kagad. Pero ang mahalaga sa akin, makita ko, paano binabago yon, paano binago, sino nagbago, paano nagbaguhan. Kasi doon natin malalaman, kakampi ba na talaga natin itong mga senador na to o hindi. That's more important to us. Because, well, we should know, we're not just bystanders here. We should be active members of this discussion. Kung maalala, Bombo Dennis, sa draft report ng komite na pinamumunuan ni Senador Panfilo Lacson ay inirekomendang mapakasuhan ng plunder at malversation ang ilan at kasalukuyang mga dating senador pati ilang opisyal ng pamahalaan. Subalit binawi lamang ni Senador Mig Zubiri, JB Hesto at Win Gatchalian ang kanilang paglagda sa natong report. Kaya sa inihayang petisyon ng mga abogado ay nais nilang ipasumite sila ng paliwanag o explanation maging sa Korte Suprema hinggil rito. Nag-uulat live para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Grant Hilario, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.